Magandang araw, 9 Canva. Ngayon ay tatalakayin natin ang Kabanata 7 ng Noli Me Tangere na pinamagatang suyuan sa azotea. Mayroon akong palarong tinatawag na 4 picks 1 word. Kukuha kayo ng isang salita gamit ang jumbled letters sa ibaba ng 4 na larawan. Ngayon ay dadako naman tayo sa matching type. Pagkatapos sa matching type ay dadako na tayo sa buod. Maria Clara at Tia Isabel ay nakapagsimba ng maaga nung araw na iyon. Matapos silang mag-almusal ay nagkanya-kanya na sila ng gawain. Si Tia Isabel ay naglinis ng bahay dahil sa mga kalat bunga ng hapunan nung nakaraang gabi. Si Kapitan Tiago naman ay nagbuklat ng mga kasulatan tungkol sa kabuhayan. Si Maria Clara ay nanahi upang malibang ang kanyang sarili dahil ngayong araw ay ang kanilang nakatakdang pagkikita ni Crisostomo Ibarra. Hindi mapakali ang dalaga dahil sa pananabik na masilayan ang kanyang sinisinta. Dahil nalalapit na ang pista sa San Diego, napagpasyahan nilang magbakasyon doon. Maya-maya pa'y dumating na si Ibarra at hindi maikakailang nataranta ang dalaga. Pumasok sa silid si Maria Clara at tinulungan siyang mag-ayos sa sarili ng kanyang Tia Isabel. Matapos ay lumabas rin ito at nagkita silang dalawa sa bulwagan. Naroon ang kaligayahan sa mata ang dalawa nang magtugma ang kanilang tingin sa isa't isa. Upang makapagsarili at makaiwas na rin sa alikabok na likha ng pagwawalis ni Tia Isabel ay nagtungo ang dalawa sa azotea. Doon ay masinsinan silang nag-usap tungkol sa kanilang nararamdaman at sa kanilang mga sumpaan sa isa't isa. Binalikan nila ang alaala ng kanilang kamusmusan, ang kanilang naging tampuhan at mabilis na pagbabati. Pareho nilang itinago ang mga alaala at bagay na ibinigay nila sa isa't isa. Kabilang na dito ang dahon ng sambong na inilagay ni Maria Clara sa sombrero ni Ibarra upang hindi ito mainitan. At ang sulat naman ni Ibarra kay Maria Clara bago ito umalis papuntang Europa. Binasa naman ng dalaga sa kapitan ang laman ng sulat na bigay ni Ibarra. Ayon sa sulat, layunin ni Don Rafael na pag-aralin ang kanyang anak sa malayong lugar upang makapaglingkod ng mataas na kalidad sa bayang kanyang sinilangan. Handa di umano itong magtiis na mawalay sa anak upang sa bandang huli ay maibigay nito sa bayan ang kanyang hangarin. Natigilan naman si Ibarra dahil naalala nito na bukas ay undas na at marami siyang kailangang gawin. Nagpaalam na si Ibarra nang binilinan ng kapitan na sabihan ang kanyang katiwala na sila ay magbabakasyon doon. Si Maria Clara ay hindi mapigilang maluha dahil sa pangungulila kay Ibarra. Sinabihan si Maria Clara ng kanyang ama na ipagtulos si Ibarra ng 2 kandila at ialay sa santo ng manlalakbay. Tapos na tayo sa mga buod. Ngayon ay dadako naman tayo sa ating mga katanungan. Ngayon naman ay gumuhit kayo ng larawan na may kinalaman sa ating tinalakay ngayong araw. Tapos na tayo sa Kabanata 7. Sana may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayong araw.